Magandang hapon, Pilipinas! Diyos marhay na hapon, Bicolandia! Sa ngalan po ng Department of the Interior and Local Government Regional Office 5 na pinamumunuan ng aming Regional Director na si Attorney Arnado E. Escobar Jr. CESO 3, Welcome to Balangibog! Episode 14, Full Disclosure Policy. Transparency in Action. Ako po si LGO2 Noel Ann B. Brizuela. Ako naman po si LGO2 Hannah May D. Oporto. Sa lahat ng kasama natin dito sa ating Zoom at sa ating viewers mula sa ating Facebook Live, shoutout po sa inyong lahat. Isang mainit na pagtanggap sa panibagong kabanata ng ating Balangibog series, ang inyong pinagkakatiwalaang programa pagdating sa local governance advocacies. Dito, basta lihitimo, ibalangibog mo. Dahil sa Balangibog, bawal ang fake news. So samahan niyo po kami sa isa na namang makabuluhang talakayan, tapat, diretsyo at walang halong kasinungalingan. Muli, welcome sa DILG Bicol LGRRC's Balangibog series. Before we start, partner, pakinggan muna natin ang guidance mula sa ating Regional Director ng DILG Regional Office 5, Attorney Arnaldo E. Escobar Jr., CESO 3. Magandang hapon po, Good RD afternoon Isko. po. Magandang hapon sa inyong lahat, sa lahat ng mga naka-onboard dito ngayon sa ating ika-14 na episode ng Balangibog. Ito pong Balangibog namin na platform ay para po ito sa advocacy ng ating mga programa ng DILG at hindi lang minsan mga DILG programs ang binabalangibog natin dito, but pati po yung mga programa po ng ating mga ibang national government agencies na nais pong palakasin ang capacity ng ating mga LGUs para po i-deliver ang kanilang mga basic services and facilities dyan po sa kanya-kanyang territorial jurisdiction. So kaya ito po ang ginagamit natin na platform para po ibalangibog o ipag-widespread natin yung information and awareness campaign. At ito po ay live via Facebook para yung ating mga communities, yung ating mga citizens ay malaman din nila kung ano yung kailangan nating ibalangibog sa ating mga local government officials and employees. So ako po bilang Regional Director ng DILG Region 5, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nandito ngayon sa buong Bicolandia, sa iba't ibang probinsya ng Region 5 mula sa Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, mga kababayan natin sa Masbate at sa Sorsogon at sa Naga City. And nagpapasalamat din po pala ako kasi nalaman ko, we invited ang ating mga kasama din mula sa Region 3. Nandito po ang ating mga kasama from the Central Luzon region. Kasama po din natin sila. At of course, ang mga kasama natin sa National Capital Region. And also meron din po tayong mga kasama mula po sa Calabarzon, Region 4A. At latest po natin na kapartner ng DILG Region 5 ang Cordillera Administrative Region. Maraming salamat sa inyo pong pag-participate dito po sa Balangibog, an online series for public awareness and information dissemination platform ng Bicol Region. Napakaganda din po ng gusto naming i-offer na topic sa araw na ito
At sa series na ito pong full disclosure policy. At wala na pong patumpik-tumpik. Ang atin pong inimbita na ating mga kasama para po makapag-explain, makapagbalanghibog ng ano ba ang kahalagahan ng ating topic na ito, ang full disclosure policy sa atin pong pamayanan, sa atin pong mga LGUs. Walang iba po kundi ang ating mga kasama sa Bureau of Local Government Supervision. So mamaya po i-introduce po sa atin ang ating resource person mula po sa Central Office, sa DILG Central Office, para po makapanayam po natin. At para po kung meron po tayong mga katanungan mula sa kanila, free po tayo, kayong mga nandito po via Zoom, free po tayo makapagtanong sa kanila via chat. Pwede po natin i-chat diyan po sa chat box kung ano po yung ating mga katanungan or karagdagan na pagpapaliwanag o pagpapalinaw sa ating mga katanungan at mga detalye na kailangan nating malaman upang maipatupad natin ng mas mabuti ito pong topic nito, ang full disclosure policy ng ating mga LGUs. So kami po ay natutuwa at pinagbigyan tayo ng BLGS para sa kanilang napaka-busy time, binigyan po tayo ng pagkakataon. Nagpapasalamat po ako kay Director Miss Debbie Torres for giving us time and dito po sa episode na ito. Kayo po ang bida dito at kayo din po ang pangunahing tagapagtaguyod nito pong full disclosure policy ng Departamento ng DILG. So para po sa kaalaman ng lahat, and sa buong Bicolandia, nagpapasalamat po kami. At tayo po ay nakapagtala ng 100% compliance sa full disclosure policy ngayong first quarter at second quarter. So palakpakan naman po tayong mga Bicolano. Sadyang maurag tayo sa Bicol. So we are hoping that we can sustain the gains o itong mga pinaggagawa natin ng first quarter and second quarter, may pagpatuloy po natin ngayong third quarter, knowing na may mga bagong officials tayo, and I hope hindi maapektuhan itong full disclosure policy natin na kailangan institutionalize na po talaga siya at hindi apektado ng transition ng ating mga lokal na pamahalaan. And sikapin natin na mag-comply pa rin ang ating mga LGUs para may pagpatuloy ang 100% compliance. So para po malaman pa po natin kung paano ma-improve or may pagpatuloy, masustain ang compliance sa full disclosure policy, nandito po ang ating mga resource persons na available sa atin pong mga katanungan at baka meron din po silang sharing of best practices ng iba pang LGUs na sa kanilang monitoring ay kanais-nais po na sa atin ay ipagbigay alam para po magkaroon po tayo ng magandang ideya at karagdagan na modelo at titingnan na pwedeng gamitin natin na estratehiya sa ating mga LGUs. So again, maraming salamat sa ating mga kasama sa BLGS, sa lahat ng mga nandito ngayon sa Zoom at sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live. Thank you so much, and nice ko rin pong batiin ng congratulations na rin
ang aming mga kasamahan na siya po ang host nitong Balangibog series na ito. Ang atin pong Local Government Monitoring and Evaluation Division sa pangunguna po ni Ms. Darlene Allende at sa kanyang focal person na nandyan, si Ms. Christine Camposano, at sa lahat po ng LGMed team na nandyan ngayon via Zoom na nagpapacilitate po dito. Napakagaling po ng dalawang host natin na nag-open ng ating activity ngayon. With that, again, let's enjoy this afternoon session. Walang matutulog. At kausapin natin, i-chat natin yung ating mga resource person para po maging mainit at maganda po ang usapan natin, diskusyon, usapan, para magkaroon po tayo ng talakayan at madagdagan ang ating kaalaman dito sa topic na ito. Again, thank you so much and magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, so good afternoon po ulit, RD Isko, and maraming salamat po sa inyong mensahe para sa Balangibog episode natin ngayong araw. So gaya nga po ng sinabi ni RD Isko, this Balangibog episode was created as information and dissemination platform sa iba't ibang topics ng ating bayan. So, naku partner, ngayong araw na ito, napakahalaga ng ating pag-uusapan, na-mention na po iyan ni RD. Alam nating maraming katanungan dito ang ating mga LGUs at mga kababayan, lalong-lalo na at kauupo lang sa pwesto ng ating mga newly elected local officials. Ayan, correct partner. Kaya naman ngayong araw, bibigyan natin ng linaw at gabay ang ating komunidad at lokal na pamahalaan tungkol sa Full Disclosure Policy o FDP. Pero bago yan partner, anyayahan muna natin ang ating mga viewers at listeners to kindly fill out the attendance. So please check the link below para sa attendance form. So bit.ly/Balangibog episode 14, capital B and capital E. Okay. So comment naman po kayo ng inyong mga LGUs at regions para sa ating attendance check. Ayan, dito sa ating Facebook Live, meron tayo si Ma'am Paz Cagimbal from LGU MPDO Del Gallego, Camarines Sur. Magandang hapon po. And also kay Ma'am Maria Jenny Delumen from DILG Polangui. Ayan, magandang hapon po. And to all our viewers sa ating Facebook Live. So, binabati ko din partner. So, madami akong nakikita from DILG Camarines Sur. Good afternoon po. Ayan, so kasama po natin ngayon ang ating Regional Top Management sa pangunguna ng ating Regional Director, Attorney Arnaldo E. Escobar Jr., SESO 3, ang ating LGMed Chief, LGO07, Darlene D. Allende, LGCDD Chief, LGO07, Maria Rothel P. Higantoca, Chief Administrative Officer, Rico E. Gaurino, Assistant Division Chiefs at ang ating mga Section Chiefs. Magandang hapon po, ma'ams and sirs. And also kasama din natin ang ating mga Provincial Directors, cluster heads, program managers at ang mga magigiting na DILG field officers. Magandang hapon po sa inyong lahat. So, batiin din muna natin ang ating mga viewers and participants mula sa LGUs at iba't ibang probinsya all over the Philippines because para sa kaalaman ng lahat, interregional ang Balangibog episode natin ngayon, partner. Ayan, meron din tayo mga kasama mula sa ating Zoom, ang ating mga participants via Zoom from LGU Bombon, LGU Daet, LGU Bakakay, Katayngan, Ginobatan, Malilipot, Santa Elena, Legazpi City, Batuan, Rapu-Rapu, Piodoran, Sangay, Gainsa at Mercedes. So, of course, binabati din po namin ang ating participants mula sa Bicol Region. So, kasama rin natin ang ating viewers mula sa National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Central Luzon at marami pang regions, partner. Ayan, so para po mas maging maayos at organisado ang ating talakayan, pinapaalalahanan po namin ang lahat to help keep background noise to minimum. Please mute your microphones when you are not speaking. And to make our discussion more engaging, please enable your cameras whenever possible. At kung may mga katanungan naman po kayo while the presentation is in progress, pwede nyo pong isend ang inyong mga katanungan sa link na makikita nyo rin sa baba. At ang link po na ito ay isisend din sa ating chat box sa Zoom at comment box sa ating Facebook Live.
And also, kindly rename your Zoom accounts using the following format. So for other regions, we have DILG space region space first name and last name. For Region 5 LGUs, it's DILG space city or municipality, space first name and last name. At para naman sa ating Region 5 provincial offices, DILG space PO, space province, space first name and last name. Ayan. Okay. So, isa sa pinakamahalagang katangian ng LGU partner ay ang transparency and accountability. So, sabi nga, transparency is the very foundation of good governance. So, kaya para ma-ensure ang transparency and accountability ng mga LGUs, full disclosure policy has been formalized in 2010. So, partner, napakatagal na pala ng FDP. 15 years na itong ini-implement. Kaya wag na po natin patagalin pa. Sa pagkakataong ito, malugod po naming pinapakilala ang ating bisita at ating tagapagsalitang sa ngayong araw. So, siya po ang FDP focal person ng DILG Bureau of Local Government Supervision or BLGS. Please welcome LGO04 Franz Cristel Rapanut. So magandang hapon po Ma'am Franz. Isang karangalan po ang makasama kayo sa Balangibog episode na ito. Ayan. Hi, magandang hapon po sa lahat. Isang malamig at magandang hapon po sa ating mga participants dito sa Zoom as well as sa mga nanonood po sa atin sa Facebook Live. Magandang hapon po. Ayan, so sa ating formal na pagsisimula po, Miss Franz, pwede niyo po ba kami bigyan ng brief background tungkol po sa BLGS? Kami po sa Bureau of Local Government Supervision, ang mandato po namin ay magbigay or maghandog ng technical assistance or supervision sa ating mga local government units. Ang supervision kasi po ay may iba't ibang aspeto katulad ng pag-monitor, pagkakandak ng assessment, pag-provide ng incentives, as well as pagbibigay ng capacity development. Ang gusto po nating mangyari lahat ng aspeto ng supervision na to ay towards, katulad ng paulit-ulit po kaninang video na pinapakita natin, is towards upholding excellence in local governance. Kaya po, kasama rin dito ang accountable and transparent na governance and participatory governance as well. So dito po pumapasok yung programa natin na full disclosure policy, yung pagka-advocate ng isang accountable and transparent na local governance. So yun pala, partner, maraming salamat po sa inyo sa pagbabahagi ninyo ng mga tungkulin ng BLGS, Ma'am Franz. So tiyak na naliwanagan ng ating mga viewers at listeners sa mga ginagampanan ninyong papel para sa ikauunlad ng ating bayan. Ayan, gaya nga po ng nabanggit ni Miss Franz kanina, isa po ang Full Disclosure Policy o FDP sa mga programa under the BLGS. So mabuti siguro, partner and Miss Franz, simulan na po natin ang talakayan tungkol dito. Ayan. So, ready ka na po ba, Ma'am Franz? Yes, siguro waiting na po sa inyong mga katanungan para sa hapon pong ito tungkol sa FDP. Okay po, sa una naming tanong, ano po ba talaga, ma'am, ang full disclosure policy? Ang full disclosure policy po ay isang programa na nag-advocate or an initiative of the department to promote transparency and accountability in local government units. Ito po ay nagre-require sa ating mga local government units na mag-disclose ng mga specific na financial documents po nila. This also ensures ang ating local government units ay nagpa-practice or nag-i-initiate ng transparency and accountability activities or initiatives. Okay. So, ayun pala, partner, ang FDP. Parang sa definition pa lang, malalaman na natin yung buong policy, Yes. no? Ayan, Okay. so may specific principles po ba, Miss Franz, kung bakit natin pinapatupad ang FDP? Simple lang naman po ang gusto ng FDP. Meron siyang sinusunod ng mga iba't ibang values or mga gabay. Katulad ng mandatory disclosure kung saan sinasabi dito na dapat lahat ng local government units ay nagdi-disclose ng kanilang mga financial reports. Another principle is accessibility and public participation. Itong dalawang po ito ay goes hand in hand in ensuring that the public is informed
and empowered sa lahat ng mga information na pwede nilang makuha dito sa full disclosure. And lastly, compliance monitoring. Dito po sa ating po sa DILG, ini-ensure po natin na compliant po ang LGU pagdating sa full disclosure policy. Ayan pala. So, Ma'am Franz, ano naman po yung mga legal basis kung bakit natin ini-implement ang FDP? Unang-unang po sa lahat, ang FDP ay nakasaad or nakatala sa Local Government Code. Ito po yung ating Republic Act 7160 or tinatawag nating Local Government Code of 1991. Pinasundan po ito ng EO 31 kung saan ito po ay tinatawag nating open governance. Sinusunod po natin ito na initiative ng national government sa lahat ng national government agencies as well as local government units. And lastly, yung pinaka-latest po nating DILG Memorandum Circular number 2024-021. Ito yung revised guidelines naman po natin for the full disclosure program. Ito po yung pwede nating gamitin maging guide po ng ating mga local government units na kung paano i-implement or ano ba yung dapat na gawin natin pagdating sa full disclosure program. Ayun pala, partner. So, na-mention ni Ma'am Franz yung tatlong legal basis, that is the Local Government Code or ang ating RA 7610. And then, meron din tayong Executive Order number 31 at yung DILG-MC 2024-21, if my memory serves me right, partner, kung tama iyon. Okay? So, dumako naman po tayo, Ma'am Franz, sa mga impormasyon or datos na sakop ng FDP. So, ano-ano po ba ang impormasyon na sinasakop ng FDP, Ma'am? So, yung FDP po covers different reports. It may be financial or non-financial, katulad ng budget, plans, programs, and projects, as well as yung ating mga bidding and procurement documents. Ito ay kinakailangan pong i-post ng ating mga local government units. So masyado pala talagang malawak ang coverage ng FDP. No? All these documents really promote transparency and accountability sa ating local government units. Ayan. So sino-sino naman po, Miss Franz, ang dapat na sumunod sa policy na ito? Katulad po ng nabanggit natin kanina, and based on the local government code, sinasabi po doon na lahat po ng local government units ay kailangan pong sumunod sa polisiyang ito. Tayo po ay minabandatohan mismo ng ating sinusunod na code. So, ayan, partner, nagsabi ni Ma'am Franz, lahat ng LGU sa buong Pilipinas ay dapat sumunod sa full disclosure policy. So, ngayon, Ma'am Franz, sagutin naman po natin kung ano ang mga dokumento na kinakailangan, yung mga specific financial documents, Ma'am, na kailangan ng isang LGU para makapag-comply sa FDP. Meron po tayong tinatawag na 14 required financial documents po sa FDP. Meron pong 4 na annual documents and 14 quarterly documents. Yung 4 na annual documents, ito po yung annual budget report, annual procurement plan, supplemental procurement plan, at yung tinatawag nating annual gender and development report. Ito yung 4 na annual, and then yung 10 naman po na documents, katulad ng statement of receipts and expenditures, statement of indebtedness, trust fund utilization, disaster report, statement of cash flows, bids and civil works. So marami pong 10 po yan actually. So makikita nyo po lahat yan sa policy or dun sa aming guiding policy na 2024-021 na DILG-MC. So 14, ayan po yun. Lagi naming iniulit kasi sa pag nagdi-discuss kami ng 14 required documents. Ayan. So, balikan lang natin. Meron tayong 10 quarterly documents at 4 na annual documents na kailangan i-comply ng ating LGUs. Ayan. So, kayo na nabanggit na ni Ma'am Franz yung specific documents na ito. Ulitin po natin, 14 po ang kinakailangan na documents and required ito sa ating FDP. Ayan. So, dahil alam na nga natin, Ma'am Franz, kung ano-anong mga documents ito, paano at saan naman po dapat pinupost ng ating LGUs ang mga documents?
Okay. So, yung mga 14 documents po na yan, based on the policy, based on the program, we are required to post that in two modes. Dalawang klase pong pagpo-post. Una po sa 3 conspicuous places. Pag sinabi po natin conspicuous places, kailangan po visible siya at nadadaanan po siya ng iba't ibang tao. 3 conspicuous place po yan sa palibot ng inyong local government unit. At pangalawang mode naman po ay through the FDP portal. Ito po yung online posting naman po sa web-based posting po natin. Required din po siyang i-post online. So, dalawa po, ulitin ko, it's for the 3 conspicuous places and in the FDP portal or online po. So, ayan partner. Sana narinig yun ng ating mga listeners at mga viewers ngayong araw. Tandaan po natin na ang FDP ay nangangailangan ng posting hindi lamang sa FDP portal, kundi sa 3 conspicuous places. So, ngayon naman Ma'am Franz, pagkatapos po makomply ng mga LGUs ang ating mga financial documents na required ng FDP, paano naman po natin kinakategorize ang mga LGUs after their submission? Meron po tayong 4 na compliance na tinatag sa local government units kasi hindi lang naman po yan pag nag-submit na po kayo sa local government units ay tapos na. Dumadaan pa po yan sa process of reviewing and approval ng ating mga DILG. So, ang tagging po natin dyan ay full compliance. Ibig sabihin po lahat ng mga documents na kailangan dun sa quarter po na yon ay inyong naipasa. On time. Ayan po, complete and on time. Pag sinabi naman po nating partial or high partial, ayan, meron po lang kayong mga documents, 1 o 2 documents na na-late lang na ipasa. So, high partial compliance po ang tawag natin doon. Pag mga documents naman po na 3 hanggang 4 ay late o kaya kulang, ang tinatawag po natin dyan ay low partial compliance. And pag sinabi naman po nating may 5 kayong late or may 5 po kayong kulang, ang tinatag po natin dyan is non-compliance na po. So meron po tayong 4 na compliances na tinatag sa ating mga local government units pagkatapos po nilang mag-submit sa atin. Ayan. So, i-share lang po natin, no? We are very happy to share na ang Bicol Region for the first quarter posting period and second quarter posting period, 100% po ang compliance ng ating local government Yes. units. Congratulations po sa Ayan. mga LGUs. Yes, sana masustain po natin ito sa following posting periods Yes. pa, no? Ayan, so balikan lang natin, Ma'am Franz, yung tungkol po sa FDP portal, paano po ba or saan natin ma-access ang FDP portal? Well, ang FDP portal po ay available online. Ita-type niyo lang po fdpp and .dilg.gov.ph or kaya pwede ring full disclosure portal Philippines para po baka mamaya sa iba kayo maupunta. So, it's either yung mismong web address, it's fdpp.dilg.gov.ph. So, ang website po na ito, is kahit sino, kahit wala po kayong account, ay pwedeng maka-access ng full disclosure. Kahit saang browser man yan, kahit saang, kung halimbawa Chrome ang gamit ninyo, sa phones po ninyo, na-access nyo po yan. Kahit po yung grade 12, yung marunong mag-computer, may access po dyan, yung mga estudyante, yung mga teachers, kahit sino po, yan, the full disclosure policy portal is open to the public. Everyone can see the information and the financial reports na naka-upload po doon sa portal. Oh, yun pala partner. So, walang pinipiling browser ang FDP portal natin at lahat ng tao ay Pwedeng mag-access. Yes, okay. Ganun pala ka-accessible ang FDP. So, ngayon naman po, sino-sino po ang mga taong may responsibilidad sa pang-comply ng FDP? Ayan. So, meron po tayong mga main actors, yung sinatawag nating persons responsible in the compliance for the full disclosure program. So, baka po pwedeng i-share natin, pwede ko pong i-share yung
screen para po maipakita. So, lahat po ng focal persons natin sa DILG, ang ating mga field officers sa cities and municipalities, yung ating mga cluster heads, yung DILG Provincial Office, and yung regional office po ay may kanya-kanyang task or role or responsibility pagdating sa compliance. Hindi lang po pagka-submit ng local government unit natin ay tapos na po yun. Dadaan pa yan sa matindi-tinding review nung forms or nung reports na sinasubmit po ng ating LGU. Oh, yun pala. Pero ma'am, dahil ang mga viewers at listeners natin ngayong araw ay mostly from LGUs, ano po, pwede po ba natin bigyan linaw or bigyang diin yung mga responsibilities ng mga local government unit officials, yung mga mayor, treasurer, budget, and yung back, and mga local officials? Okay. So, yung atin pong mga tinatawag nating document holders, no po. Ito po yung iba't ibang offices or departments sa local government unit, katulad ni budget officer, ni accountant, ni treasurer, ni back secretariat, ni human resource management officer. Sila po yung tinatawag nating document holders. Ibig sabihin, they are responsible in producing the reports. Ano po, sa kanila kasi nanggagaling yung mga reports na yan. Hindi po, sila dapat po ay ang kailangan nilang i-ensure that the reports are readily available, truthful, and accurate. Ayan. Pagdating naman po kay Mayor, kailangan po i-supervise niya yan, no? I-ensure niya that the local government unit is complying doon po sa mga reports na yon. And meron, hinihingi din po dapat lahat yan ay dadaan kay ating sa local chief executive natin para makita po niya yung iba't ibang financial reports na ipopost sa full disclosure program at sa 3 conspicuous places. Para naman po sa ating tinatawag na local government unit FDP focal person, sila naman po yung in charge naman sa pagpo-post. Ano po, kasi kailangan natin ng access sa portal para makapag-post ng ating mga reports. So yung LGU focal person natin, siya po yung in charge. In charge po siya sa pag-post ng ating mga ready documents na galing sa mga document holders natin. So, yun po yung iba't ibang roles and responsibilities po natin sa LGUs. Ano po, ang pag-comply po kasi sa FDP is not a one-man team or one-man work. Kailangan po team dapat po ang gumagawa niyan. Lahat po ng mga department heads natin in ensuring that these documents are available. Ang ating LCE in supervising our department heads and the LGU focal person in uploading those financial reports on time. And kailangan ina-ensure din na sumusunod tayo sa format, sa forms. Ayan, yun lang po. Ayan, so hindi lang pala isang tao ang responsable sa buong proseso ng FDP. From accomplishing the forms to validating, marami palang tao na involved dito sa compliance natin sa FDP. Ayan, so once again po, kung may mga katanungan kayo para sa ating resource person na si Miss Franz, kindly send them po sa link na makikita ninyo sa baba, and also isend po itong link na ito sa ating chat box at ang ating comment box. Ayan. So, Miss Franz, meron po kasing instances no, na binabalik sa ating mga LGUs ang kanilang submitted documents. So, ano po kaya yung mga posibleng rason kung bakit ito binabalik? Ayan, dahil po nabanggit natin kanina no, na hindi lang natatapos ang responsibility ng ating LGUs no po sa pag-submit ng kanilang financial reports. So dadaan po ito sa field officers natin para makita po kung tama ba yung naka-input, sumusunod ba sa forms. Usually po kasi no, binabalik natin yung forms dahil kung minsan meron po yung mga reports na instead ang hinihingi po natin ay second quarter, ang nai-upload po ay third quarter, o kaya instead of a 2024 report, ayan, ang nai-upload po ay 2023 report. So hindi po na-check
maayos, natitingnan ng maayos yung kung ano ba talaga yung laman ng reports na ipopost or na i-upload nila. Ayan, kung hinihingi po natin is a quarterly statement of cash flow, ang naka-attach po ay isang statement of receipts and expenditures. So magkaiba po yung report na yun. So kung minsan nagkakaroon talaga ng human error, nagkakamali tayo kung ano yung nailalagay na i-attach na reports. Ayan, so yun po yung kailangan natin sigurong tingnan or i-ensure na hindi po mangyari para hindi po maibalik yung mga reports na. And then I encourage everyone to always make sure that the reports are double check, triple check, quadruple check before pa yan po i-upload. Ayan. So, yan po yung mga dapat nating iwasan. Lalo na po, sana narinig yan ng mga LGU officials po. No? Okay, so bago po natin ipatuloy ang ating talakayan ngayon, panuorin po muna natin ang isa sa mga knowledge products ng DILG Bicol LGRRC. Magbabalik po tayo in a short while. Bakit kami nag-invite sa inyo? Dahil in celebration of the Local Government Month. We really are happy that you also accepted our invitation for you to get to know more about the ILG. Isa po itong pagkakataon na wala kami dito. No? And we would like to ensure na yung mga kabataan ngayon, ano yung ginagawa namin, basta nakakaalamin kayo. Ilang service level yung ginagawa niyo po para sa amin. But you guys do all that you can to provide for us, and I think underappreciated pa nga po yung department niyo. We grabbed the opportunity because we know that this is the best venue of you opening your doors to us. Paano namin, tinutulungan namin ang mga LGU na maging magaling adilang governance. Pag-govern nila, pagbigay nila ng mga services o servisyo sa atin lahat ng mga mamamayan. Pero the people don't even try to discover kung ano po ba talaga yung ginagawa niyo. So I'm really grateful na you organize this kind of event for us students, especially to get to know the department that is concerned with our local government units. Kung ang mga LGUs natin, ang mga barangay ay nagpe-perform ng matino, mahusay at maasahan, ganun lang mga officials natin, magiging maganda ang ating buhay. I think it's a good cause and idea na nagsistart po kayo sa students kasi at the end of the day, kami rin lang naman po ang magsiserve din sa nation in the future. We, the DILG, imbued with the core values of integrity, teamwork, and responsiveness, commit to formulate sound policies on strengthening local government capacities, performing oversight function over LGUs, and providing rewards and incentives. We pledge to provide effective technical and administrative services to uphold excellence in local governance and enhance the service delivery of our regional and field offices, to become trusted partners in nurturing local governments and sustaining peaceful, safe, progressive, resilient, and inclusive communities. We commit to continually improve the effectiveness of our quality management system.
compliant with applicable statutory and regulatory requirements and international standards, gearing towards organizational efficiency in pursuing our mandate and achieving our clients' satisfaction. We commit to consistently demonstrate ang matino, mahusay, at maasahang kagawaran para sa mapagkalinga at maunlad na pamahalaang lokal. The department shall ensure peace and order, public safety and security, uphold excellence in local governance, and enable resilient and inclusive communities. A highly trusted department and partner in nurturing local governments and sustaining peaceful, safe, progressive, resilient, and inclusive communities towards a comfortable and secure life for Filipinos by 2040. Ang DILG ay matino, mahusay at maasahan. At nagbabalik po ang Balangibog Episode 14, Full Disclosure Policy. Transparency in Action. Ayan, so sana po ay nandyan pa po ang lahat. Okay, so bago po tayo nag-break ay yung sinagot po ni Ma'am Franz yung katanungan kung paano bumabalik sa LGU yung mga dokumento na sinubmit nila. Okay, so sagutin naman po natin itong katanungan na ito. Paano po natin maiiwasan na magkaroon ng ganitong findings and observations? Well, dahil po na-experience na natin ito, no, marami ng mga LGUs ang nakaka-experience ng pagbabalik ng reports na kalaunan ay nagiging late na tuloy ito dahil nga kailangan nilang palitan. So, yun talaga yung gusto nating iwasan, ano, na malate yung mga reports na yun. So, kami po sa BLGS ay nag-devise ng tinatawag po naming document checklist. Ayan, pwede po naming i-share later on sa inyo yung itsura ng document checklist. But this document checklist is a simple lang po na mga list of things that you need to check before submitting those documents. Ito lang po ay meron kayong mga titingnan na mga items, i-double check nyo lang po yan. Sa bawat level po ng pag-submit, sa bawat report po, gumawa po kami, nag-devise po kami ng checklist. And also, we are sharing a collateral na reminding our document holders or LGU focal persons kung ano po yung mga required documents for this quarter, kailan po yung deadline, kailan po dapat mag-submit. So, ito po yung mga paraan na gawa namin or na-devise namin para po matulungan na maiwasan po yung pagbabalik ng mga reports po na ito. Ayan, so siguro through this document checklist, mas masisiguro po ng ating local government units na tama ang documents na isasubmit nila, di ba? Para maiwasan natin na bumabalik sa kanilang LGU, ay sa LGUs ang kanilang mga documents. Iyan, partner, ay i-share daw sa atin ni Ma'am Franz. So, Ayan. abangan po natin yan later on. Ayan. So ngayon naman po, Ma'am Franz, no, balikan po natin kanina, di ba? Nabanggit po ninyo na maraming personalities ang involved sa compliance ng ating LGU sa FDP. So pwede nyo po ba i-share sa amin yung kanilang mga specific rules sa compliance na ito? Ayan, sige po. Let me just share my screen na po para at least tayong lahat ay nakikita. Ayan. Yes. Ayan. So, nakikita na po ba ng lahat? Ayan. So, ito po yung iba't ibang
actors na tinatawag natin sa full disclosure policy. Ano po, ito yung LGU focal person, and po ay from the LGU. Ayan, ang DILG City Municipal Focal Person, ang ating mga DILG cluster heads, ang DILG Provincial Focal Person, and ang ating Regional Focal Person. So, sa LGU Focal Person, ano po, ang role po niya ay to ensure, ano po, that the documents are uploaded in the full disclosure portal as well as posted in the 3 conspicuous places. So itong LGU focal person po natin, sa kanya po lahat, ayan, nagsisimula ang action. Ayan, so lahat po ng required documents ay kailangan niyang may upload. Siya po ay nagsisilbing encoder sa ating FDP portal. Ayan, siya rin po ay pwedeng makapag-input ng mga iba't ibang kasing data sa ating FDP, makapag-view po ng status ng kanyang uploaded documents. Ayan, kung nakikita niyo po yung pink na circle na yan, si LGU focal person, yun po yung kanyang main role. Ayan, si lipat naman po tayo dito kay color yellow. Ayan, si DILG Municipality Focal Person. Si DILG CMLGOO po natin ay responsible in reviewing and po approved and validate the documents and the data uploaded by the LGU Focal Person. So ito po ay tinatawag nating first step of reviewing and approval. Ano po, yung action na pag-upload, sunod ay review and approval po ng ating CMLGOO. Sunod, tingnan po natin tong color blue. Ayan. Si DILG Cluster Head po, ayan, siya po ay overall na nag-monitor ng compliance ng lahat ng LGUs niya. Ayan, kailangan pong i-ensure niya that under his or her cluster ay nakapag-submit na po ng mga required financial documents. So, next stage na po tayo, next step no, from the LGU focal person uploading and then reviewing po, ensuring the compliance of the local government units. Si DILG provincial person naman is another layer again of validation. Ayan, titingnan niya po ba tama ba ulit ang mga information na nakalagay? Sumunod po ba siya sa ating templates. So, pwede rin pong tumulong ang ating DILG sa pag-upload ng documents kung sakasakali naman na hindi po makapag-upload, nagkaroon ng technical error. So, pwede pong mag-upload din ang ating DILG Provincial Focal Person at ang ating CM or CMLGOO. Pero ang role lang po talaga ng pag-upload is na kay LGU. And lastly, is the DILG Regional Focal Person. Ito po yung color light green. Ayan, nasa dulo po ng inyong screen. Sila naman po ay validation din. So ito na yung third level of review ng inyong mga reports. Kasi gusto po natin na tama, accurate, and using the prescribed forms. Ito na po yun, chine-check na po ng ating region. So, maraming pinagdadaanan talagang proseso. Maraming actors, katulad po ng sabi ko kanina. There are many actors in the compliance of the FDP. It's really a teamwork for everyone para makapag-comply po tayo pagdating po sa FDP program. Yeah. So. Okay, so ayan, so for sure, dahil madami din tayo partner na mga viewers from mga MLGOOs at mga provincial LGOOs, mga cluster heads na nandyan ngayon. Hello po, shout out po sa inyo again. So siguro na-remind din ang mga DILG officers kung ano yung mga roles natin when it comes to full disclosure policy. Ayan. So, Miss Friends, once po na nakapag-submit na at nakapag-comply na ang LGUs ng kanilang financial documents, ano po ang patunay na nakapag-submit talaga sila ng documents na ito? Meron po ba ang binibigay na certification or recognition ng central office sa mga LGUs na fully compliant sa FDP? Aside po no sa pwedeng pagtingin nila na
kumpleto na yung mga documents na uploaded nila, they can also request sa tinatawag po nating FDP Compliance Certificate. Ang FDP Compliance Certificate po ay nagpapatunay, binibigay po yan ng Bureau of Local Government Supervision dito po sa Central Office na nagpapatunay na kayo po ay compliant sa full disclosure pagdating po sa quarter na yon. And the FDP Compliance Certificate often are used in loan purposes. Ayan po, attachment po siya as a requirement for loans and or kaya availment of national programs. So pwede po itong maging pagpapatunay that the local government really advocates for transparent and accountable na disclosure of documents. Ayan. So, Miss France, ang FDP po ba, konektado pa po ba siya sa ibang programs ng DILG? Kung oo po, ano po kaya itong mga iba't ibang programa na to? Ayan, yes ma'am. Actually, sa amin naman po dito sa department, no, nakikita talaga namin yung kahalagahan ng iba't iba or yung whole of nation approach. Ayan, yung iba't ibang programs. Ang FDP po ay isa sa mga major indicators sa SGLG under the Financial Administration Governance Area. Ayan, isa po siya sa one of the main indicators. So sabi nga po natin, kung ito lang ang hindi nyo mapasa, hindi nyo na rin po mapapasa yung SGLG. And also for good financial housekeeping, isa rin po ito sa main indicators ng pagsali or paggawad sa mga local government units na makasama po sila sa listahan ng mga LGUs na may good financial housekeeping. So may late lang po kayong isa, ayan, meron lang po kayong isang documents na wala, hindi na po tayo makakapasok sa mga incentives and assessment po na ito kasi ang FDP ay isa sa mga main indicators po nila. And for SGLG and also what we call the Seal of Good Local Governance and the Good Financial Housekeeping or tinatawag nating GFH. Ayan, so ngayon nalaman natin kung gaano ka-importante, partner, ang full disclosure policies because connected pala ito sa SGLG and Seal of Good Financial Housekeeping. So sana ay narinig po yan ng ating mga viewers at listeners sa Zoom at Facebook Live. So ngayon po ma'am, for France, na nasagot na po natin ang mga importanteng tanong patungkol sa FDP. Ano na po kaya ang dapat natin abangan sa implementation ng FDP? Ano po yung mga way forwards natin? Okay. Nabanggit niyo po kanina, mag-15 years na ang FDP. And right now, we want more of what we can get for the full disclosure policy program. So, marami po tayong gustong enhancement na gustong ipatupad from turning this different reports into infographics, ayan, data sets as well as dashboards para po mas madaling intindihin ng ating mga local government units as well as yung public kasi katulad po na sabi ko kanina, the full disclosure policy, ang stakeholder po nito is hindi lang LGU, hindi lang po si DILG. Ang kasama rin po dito ay ang ating civil society organizations, national government agencies, and as well as the general public, kahit sino po pwedeng makakita or magkaroon ng access sa full disclosure program or sa information na meron. So ang dami-dami pong available information for FDP at kailangan po natin itong i-translate. Ayan. So ang mga susunod po na enhancement pagdating sa portal ay magagawin na po natin yan sa mga susunod na taon. And we want the FDP to be a platform for engagement. Yan. So engaging citizens, participatory governance talaga po ang gusto natin, no. Engagement pagdating sa akin na public papunta po sa LGU. So pag nakita niyo po yung FDP, meron na po yung mga suggestion. Ayan, pwede po kayo magbigay ng mga suggestions, pwede po kayo mag-feedback, mag-comment sa LGUs ninyo kung ano po yung mga iba't ibang services pa na pwede nila or nire-request nyo po sa kanila. So, it's from sinasabi nga po namin, we want a dynamic
from static compliance to a dynamic FDP program. Yun yung gusto natin ng engagement na po ngayon na nagagamit na po yung information. So I think that's the next step for the full disclosure program. Ano po, sana po ay lahat tayo ay patuloy pa rin na sumuporta ayan sa full disclosure program, sa mga i-introduce po namin pagbabago, sa mga enhancements. Sana po ay patuloy pa rin po ang pagsuporta ng mga local government units at sa atin na rin po mga field officers. So yun po, ma'am. Ayan. So gusto ko, Ma'am Franz, yung sinabi mong dynamic FDP program. So there's really so much more to look forward to sa ating full disclosure policy. Ayan, so kanina po ay humingi kami ng questions mula sa ating viewers sa Zoom and sa ating Facebook Live. At ngayon na po ang oras para sagutin ng ating resource person ang inyong mga katanungan. Ayan. Okay, so para po sa unang katanungan natin mula sa anonymous viewer natin, may namali daw po siya na in-upload na document noong 2023. So ang tanong niya po, ma'am, is pwede pa ba yun i-correct? Yes, no po. Hindi po nagsasara ang full disclosure policy portal. Pwede nyo po pong i-correct yan kasi ang gusto talaga po namin is a real-time, accurate, and truthful report. So pwede nyo po ba yan i-re-upload ulit. Ayan, si system din po ay merong paraan ng pagre-re-upload ng mga documents. Meron lang rin po kaming notion na sinasabi dyan na the documents are already uploaded. Ayan, so it's beyond the posting period. So matatag lang po siya as late. But you can still upload po ang inyong updated na report. Ayan, partner. So, I think isa sa namamali minsan yung mga LGUs natin is yung template, di ba? So, Ma'am Franz, meron po ba tayong template nung mga documents na hinihingi sa full disclosure policy? Actually, meron po, ma'am, no? Meron tayong mga required templates. Pwede po yan ma-access sa mismong portal. Downloadable po yan. Pwede nyo pong punta po kayo ulit sa fdpp. .dilg.gov.ph. Makikita niyo po yung FDP portal and then sa taas po niyan nandun yung mga templates. All the templates po are downloadable and then Excel po yung makukuha po ninyo. And so, open lang po yan, hindi po yan nagsasarado. Diyan lagi nyo, halimbawa nakalimutan nyo po na nasan na kaya yung huling file ko, nasan kaya yung report na yon, nagbago na po ako ng laptop, nag-iba na po ang focal person. So, balik lang po kayo sa system, sa portal, nandun lang po nakalagay yung ating mga templates. Hindi po kayo mamamali kung yun po ang gagamitin po ninyo. Ayan. So, maganda na provided na sa ating LGUs yung template, no? And ang kailangan na lang gawin is explore natin yung FDP portal. Ayan. So, another question po, Ms. Franz, from the LGU. Kailangan ba na signed ng local functionary ang uploaded documents or pwedeng SGD lang ang ilagay? Actually po, ma'am, no, pwede na po yung SGD lang ang ilagay. Gusto rin naman po nating i-protect yung mga isig ng ating mga local officials. Ano po. So, ang pag-upload po ng reports ay pwede na pong SGD. Ang responsibility na lang po na mapupunta na magpapatunay or mag-validate na signed talaga po siya ay na kay CMLGO or yung field officers natin. Kasi kailangan po nilang i-ensure na pagka-tick po nila dun sa conspicuous place, kailangan po signed yung mga nakapost po dun sa mga conspicuous place po natin. So okay lang po na SGD na lang ang ilagay po dun sa mga reports. Okay, so yan. How about, Ma'am Franz, pag walang SGD, okay lang ba yun? Kailangan pa rin po nating ilagay. Ano po, kailangan natin ng pagpapatunay na ito po ay signed. Kasi sa mga nagre-review po sa amin po sa DILG, no, sa mga dinadaanan po ng reports, kailangan malaman po namin na ito talaga ay signed. And writing SGD is the validation that we are looking for pagdating po sa ito talaga yung truthful na report. Or ito po talaga yung signed and approved na report. So kailangan po
may nakalagay. So kung wala pong nakalagay, kailangan po nating ibalik ulit sa ating mga LGUs yung report po na yun. Ayan. So, sana ay nalinawan tayo doon, partner, kasi tayo lately, di ba, nag-validate din po kami ni Noel and may mga nakita po kaming mga ganon. Salamat po, Ma'am Franz, sa pag-inform sa atin. Okay, so next question po, ma'am. Anonymous na naman po ito. Need po ba na lagyan ng date of issuance or date signed ng mga local functionary? Yung mga template siguro, ma'am. Yes, opo. Importante din po yon na isa rin po yan sa tracker natin na tama yung report na sinasubmit. Kasi kung minsan po nakikita natin dahil nga katulad po, for example, it's a quarterly document and then you already submitted the first quarter. So, halimbawa lang po, tayo ay ginamit ulit natin yan for the second quarter. Paminsan-minsan hindi na natin po napapansin na meron pala tayong mga hindi nababago. So, importante po yung date. Isa rin po ito sa pwede na makatulong sa atin na kailangan ko na palang palitan to kasi same template yung ginamit ko. So, we have to ensure also that these reports are what we need for that particular or what is required for that particular posting period. So, kailangan pong ilagay yung date. Ayan, so another question po, Ma'am Franz, from our LGU. Paano ang treatment ng trust fund utilization na hindi naman daw dumadaan sa budget officer ang process pero need ang signatory sa template ay si budget officer? Okay. So, yung mga templates po kasi natin ay dumaan po yan sa iba't ibang consultation with national government agencies. And for the trust fund utilization, sabi po nila to ensure that the allocation of the trust fund ay tama, kailangan rin pong i-verify. Di ba po, dun sa trust fund kasi merong nakalagay doon kung ilan yung allocated. So yun ang kailangan i-verify po ni budget officer, yung mismong allocation. And the utilization usually po napupunta yan kay accountant and kay engineering office kung minsan kasi mostly infra projects po ito. So pwede naman po na madagdagan yung signature. Hindi lang po talaga natin pwedeng bawasan kasi yan na po ang ni-require natin and that is already consulted. So for the budget office, i-ensure lang po niya na yung allocation doon po sa mismong report na yun ay tama. Kaya kailangan pa rin po yan. Kailangan pa rin po niyang pirmahan. Ayan, okay. So sana po ay na-satisfy yung ating nagtanong, yung viewer na nagtanong ng question na yon. So next question, ma'am, ano po ang mangyayari kung natag as late ang posting? So possible po ba daw na hindi na makapasa sa GFH ang LGU? Yes, kasi sabi natin kanina, yung 4 compliances, pag may isa lang late po, high partial compliance na siya. And sa GFH at sa SGLG, ang tinatanggap lang po nila ay full compliance. So, walang late at walang kulang po dapat. So, pag may isang late na, hindi na po talaga yon makakapasa dun sa makakapasok dun sa GFH or sa SGLG kasi full compliance ka lang po ang tinatanggap po nila. Ayan, so that's it for our question and answer. Naway nalinawan po ang lahat ng may mga katanungan tungkol sa FDP. Ayan, meron po tayong FB comments na natanggap, Ma'am Franz. Sabi po ni Mr. Nashansino Monreal, very informative for local executives, especially those in the barangays. Ayan, yan po yung comment na natanggap natin. Thank you po. Okay, so maraming salamat po. And also, by the way, partner, we would also like to acknowledge the presence of LGUO 8, Julius Rodel L. Cal Ortiz, CESO 5, at siya din po ang PDMU Chief and Assistant LGRRC Manager. Okay, good afternoon po, PD Jules. Salamat po sa inyong pag-comment. Ayan, actually nga, sabi ni PD Jules nga, matibay daw ang discussion. So sa Bicol po, ang matibay is magaling. Ayan. Maraming salamat po, PD Jules.
So ayan, I think wala na pong katanungan, and kung meron man po, available po yung link. Pwede po kayong mag-send ng mga katanungan nyo at sasagutan na lang po namin iyon. Kaya ibigay nyo po yung email address nyo para ma-replyan po namin kayo. Yan. So there you have it, ladies and gentlemen, ang ating FDP focal person mula sa DILG, BLGS, LGO04, Franz Cristel Rapanut. So maraming salamat po Ma'am Franz sa pagbibigay linaw sa atin tungkol sa full disclosure policy. And of course, maraming salamat din po sa ating mga viewers na hindi bumitaw sa pakikinig sa mahalagang impormasyong ito. Ayan, at this juncture, to show our utmost appreciation to our resource speaker, we will be virtually awarding the Certificate of Appreciation. The citation reads, Certificate of Appreciation is presented to LGO04, Franz Cristel Rapanut, for sharing her knowledge and expertise as subject matter expert during the Balangibog Episode 14, Full Disclosure Policy, Transparency in Action, conducted on July 9, 2025. Given this 9th day of July 2025 via Zoom platform. Signed, Attorney Arnaldo E. Escobar Jr., CESO 3. Once again, maraming salamat po, Miss Franz. Pwede po ba natin paulanan si Miss Franz ng Heart Reacts via Zoom and Facebook Live? Maraming salamat po. Maraming salamat po sa pag-invite as well as sa patuloy po na pagsuporta sa Full Disclosure Program. Maraming salamat po. Okay, ayan. So, bago po tayo tuluyang magpaalam, so please help me welcome in behalf of Director Debbie Torres, the Assistant Director of BLGS, Attorney Rolin Javier, para sa kanyang closing message. So, bigyan po natin siya ng masigabong virtual applause. Good afternoon po, ma'am. Okay. Ay, ma'am? Okay na po? Okay, magandang hapon po. And of course, marami pong salamat for inviting BLGS. On behalf of our Director Debbie Torres, we would like to congratulate the ILG Region 5 for this innovation and for helping BLGS also advocate the FDP. And syempre, congratulations din kasi base po sa aming record, ang Region 5 ay meron pong 100% full compliance on the full disclosure policy. Yan. 2 points po. Unang-una, pasasalamat at pangalawa, pakiusap. Yan, pasasalamat kasi you joined us today and yung participation nyo po is a show of your commitment and desire to improve FDP, but also yung improvement or contribution to the improvement of good governance sa ating mga level. Alam po namin na busy po kayo sa inyong kanya-kanyang opisina, sa inyong kanya-kanyang LGU, but still you find time to participate in this activity, worthwhile activity. Pakilingin na sabay-sabay po tayo na bigyang buhay ang programang Full Disclosure Policy. Ang FDP po ay hindi lang po basta-basta programa ng DILG, hindi lang po ito basta-basta policy. Okay, ayan. Parang siguro na humina lang yung internet ni Attorney Javier, partner, no? Ayan, so I think hintayin siguro natin siyang mag-reconnect. Ayan, so at this moment po, ayan. Alright. Ayan, kasama na po ulit natin si Attorney Javier. Yes, ma'am? Ay, nawala ulit.
Ayan, okay na po. Pasensya na po, malakas kasi ang ulan dito sa amin ngayon. Ayan, so despite your busy schedule, sabi ko nga po kanina ay nandyan po kayo to join us today. It is a show of your commitment and your desire to improve governance, whether as LGU official or employee or as the ILG officers. So tulad nga po ng sabi ko kanina, the FDP is not just a policy or a program for the department. It is a program that redounds to the benefit of everyone. Hindi lang po ito pang quarterly report or seal of good housekeeping or for SGLG. Para po ito sa lahat. Sa FDP po, we do not just need documents to be posted. As we post documents, we find time to look into what is happening sa ating LGU, with the idea that ano pa yung kailangan natin gawin, both sa pamamahala and at the same time sa provision ng ating services. As simple as meron pa bang unliquidated cash advances. From there, makikita na natin, baka naman itong ating unliquidated cash advances ay masyado ng matagal. So ano na yung next steps? Ano yung mga kailangang polisiya para hindi ganun katagal ang pag-liquidate ng mga cash advances? Also sa ating provision ng services. So as we also post our documents, we also give our constituents the opportunity not only to look into what we are doing or how we spend our funds, but also kung gaano tayo kagaling sa pagbibigay ng serbisyo para sa kanila. And also, how they could possibly help us sa implementation ng programa and how we could reach out better sa ating community. Yan. So with the documents, we do not only perform our tasks as public officers, dahil sa mga pinopost nating documents na required na kailangan nating i-upload or i-post, we also serve the community and work with them. Maaring makatulong po sila sa pagsasuggest ng programa para sa community o para sa LGU, or maaring sila din ang makapag-recommend ng mga pwede nating maging kapartners sa LGU or sa DILG, or maging sila rin mismo ang magiging partners. Malay natin may mga pondo sila or may mga programa silang pwede tayong maging magka-partner. With that, dumadami po ang ating stakeholders. So hindi lang po siya just for compliance, pero makakatulong yan indirectly din sa atin. So again po, marami pong salamat, and tulad nga po ng lagi naming sinasabi, please let us help each other bring our LGUs, our people to greater heights. After all, ang performance po natin, ang performance po ng LGU is a reflection of our performance as local government officials or employees and as DILG officers. Again po, maraming salamat and magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, maraming salamat po, Attorney Javier. And also, please send our regards po to Director Debbie and the whole DLGS. So we are really grateful for your time and presence in this Balangibog episode at this point po. May we request everyone on board via Zoom to please open your cameras for a photo opportunity. Ayan, paki-open na po ng inyong cameras. Gusto namin makita ang inyong mga muka. Ayan. Wow. Ang mga pogi at magagandang Yes. viewers at participants ng ating FDP episode for today. Ayan, ready na po ba? Alright. So, dapat po nakasmile. Okay, in 3, 2, 1. And 3, 2, 1. Alright. Maraming salamat po for opening your cameras. Ayan, nakita-kita tayo kahit virtually lang. Ayan, so partner, inaanyayahan po namin ang lahat ng ating participants to accomplish our Balangibog feedback form. So the link will be sent sa ating chat box at comment box. Ayan, so that concludes the episode of the DILG Region 5 Bicol LGRRC's talk show Balangibog. Make sure na nakalike o follow kayo sa aming official Facebook page, DILG Region 5, para updated kayo sa bagong episodes ng ating Balangibog series. Ako po muli si LGOO2 Noel N. B. Brizuela. Ako naman po si LGOO2 Hannah May D. Oporto. Dito sa DILG, lagi kamang handa ibalangibog ang mga programa, batas at mga best practices para sa ating mamamayan, sapagkat we always believe that
Sharing knowledge, achieving excellence para sa bagong Pilipinas. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na Balangibog Episode 15 entitled CSO Accreditation 101, Making Participation Matter. Once again, please follow our DILG Region 5 Facebook page and subscribe to our YouTube channel at DILG Region 5 for more updates.